Hindi maganda, takbo na. Mga kuya, anong nangyayari sa labas? May baliw na matanda sa labas, nanghuhuli ng tao. Takbo na, kung hindi, mahuhuli tayo. Bakit kayo tumatakbo? Magandang bagay to. Magbibigay ito sa inyo ng kakayahang makakita sa loob. Bakit pati mga baliw lumalabas? Pang Yi, tulungan mo ako. Umalis ka na. Bitawan mo ako, matanda. Binata. Alam mo ba, ito ay isang pan-true potion. Sobrang swerte mo talaga, hindi ako naniniwala sa'yo. Huwag mo akong hawakan, matandang hakluban. Nako, tulong. Ha ha ha. Huwag. Huwag kang matakot, nasa ospital ka, ayos ka na. Nako. Anong nangyayari? Parang nakikita ko ang loob ng damit ng isang tao. Ibig sabihin, mayroon na akong X-ray vision. Yung baliw na matanda ang nagturok sa akin. Ito nga ay isang pan-true potion. Ginoong Pang, wala ka ng malubhang problema. Sigurado ka bang pwede na akong lumabas? Bakit parang may problema sa mga mata ko? Parang nakikita ko. Ano? Hindi. Hindi ko pwedeng sabihin. Kung hindi, iisipin nilang baliw ako. At huhulihin ako. Ay, wala. Wala lang. Aayusin ko na lang ang paglabas ko mamaya. Nako. May X-ray vision ako. Kung ganun, simula ngayon, hindi ba't magiging napakagaling ko na? Pang Yi. Ay, mahal ko. Manager Wu, bakit ka nandito? Nabalitaan kong tinurukan ka ng isang baliw, kaya pinuntahan kita, para tingnan kung patay ka na. Kung may mamamatay, ikaw yun. Talagang walang magandang lumalabas sa bibig ng aso. Mahal ko, halika rito. Huwag kang tumayo sa tabi ng ganyang tao. Yan yun. Anong ibig mong sabihin dito? Pang Yi, nandito ako ngayon, para makipaghiwalay sa'yo. Kagabi. Nag-confess sa akin si Manager Wu. Sabi niya gusto niya akong ligawan. Pumayag ako. Hindi mo ba nararamdaman, na mas bagay kami ni Yan yun, kaysa sa'yo at sa kanya? Yan yun. Alam mo namang hindi siya mabuting tao. Bakit ka sumama sa kanya? Inaakala mo bang magiging mahirap ako tulad mo? Isa ka lang ordinaryong manggagawa. Ako ay isang rich second generation. Nandito ako sa kumpanya para lang maranasan ang buhay. Oo nga pala, kayo ni Yan yun, kalahating taon na kayo. Hindi mo pa siya nahawakan, di ba? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kagabi, nakasama ko na siya sa kama. Ang babae mo, napakabasa. Talaga. Hindi ka galit. Bagay ang pangit sa aso. Magpakailanman. Bakit naman ako magagalit? Punyeta. Nang ahas kang murahin ako, mamaya ka sa akin. Meow. Ang mag-asawang ito, gusto pa akong ipahiya sa harap-harapan. Nagising na ang aking superpower. Anong klaseng babae ang hindi ko makukuha? HMPH. Maghintay lang kayo. Hoy, Xiao Rui, bakit mo naisip ang tawagan ako? Nandito na ang may-ari ng bahay para maningil ng renta. Sabi niya, kung hindi pa rin namin mabayaran ang renta, kailangan na naming lumipat, umuwi ka na agad at bayaran ang renta. Ako. Huwag mong sabihing wala kang pera. Huwag kang mag-alala. Paano naman ako mawawalan ng pera? Mabuti kung mayroon ka. Umuwi ka na agad ngayon. Ito lang ang pera. Paano ito magiging sapat para sa renta? Kahit na nagising ang aking superpower. Pero, nag-aalala pa rin ako sa pera. Ano ba naman yan? Ang aking X-ray vision. Kung magagamit lang ito para tumingin sa magagandang babae, at hindi makakakuha ng pera, anong silbi nito? Kulang ka sa pera, bata, bakit hindi? Subukan ang iyong swerte. Tama. May X-ray vision ako. Hindi ba't makikita ko ang mga panalo sa scratch cards? May nanalo ba, boss? Bigyan mo ako ng ilang scratch cards. Ay, naubos na ang iba. Hindi pa ako nakakakuha ng bagong stock. Ngayon, mayroon lang itong Lucky Treasure na 10 yuan. At Dream Come True na 2 yuan. Alin ang gusto mo? Napakagaling. Talagang nakikita ko, ang halaga ng premyo sa ilalim ng scratch card. Ay nako, sabi ko, kapatid, huwag ka nang tumingin. Hindi ka naman makakita sa loob. Pumili ka na lang ng 2. Oh, boss, gusto ko lang ang mga ito. May isang scratch card dito, na may premyo, na 300,000. Yayaman na ako agad.
Wow, 300,000 sa first prize. Bata. Sa napakababang posibilidad na yan, nanalo ka pa rin. Hindi kaya may X-ray vision ka talaga. Swerte lang ako. Pakitulungan mo na akong i-claim ang premyo. Sige. Tingnan mo. 300,000. Para sa iyo. Ngayon, may pera na ako para sa renta. Xiao Rui, hindi ko kayo binibigyan ng palugit. Ilang beses ko na kayong binigyan ng palugit. Ang renta ngayong buwan, mahigit 1 buwan na kayong may utang. Napakababa na ng renta ko. Sa ganoong kababang renta, hindi pa rin kayo makabayad. Hindi ko talaga alam kung bakit kayo nananatili sa Jinling. Auntie Zhang, sa wakas, nakabalik na si Boss Pang. Kanina pa ako naghihintay dito sa iyo. Auntie Zhang, ito po ang renta para sa quarter na ito. Pasensya na po, ngayon lang po naibigay sa inyo. Ito po ang renta para sa 1 taon. Binayaran ko na po ng maaga. Nabalitaan kong kumita ka raw sa bagong kumpanya mo. Magaling ka ah. Opo, kumita lang po ng kaunting pera. Sige. Dahil handa kang magbayad ng renta para sa 1 taon, hindi ko na kailangang pabalik-balik para maningil. Sige, aalis na ako. Mag-ingat po kayo, Auntie Zhang. Akala ko hindi ka na babalik. Pasensya na po. Naantala lang po ako sa daan. Saan ka galing? Siyempre, tumulong ako sa restaurant. Ano pa ba ang gagawin ko? Xiao Rui, kumikita na ang kuya mo ngayon. Hindi mo na kailangang tumulong sa restaurant. 1 taon na lang, magko-college entrance exam ka na. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Ayoko ng pera mo, kaya kung kumita ng sarili kong pera. Xiao Rui, alam ko ang nangyari kalahating taon na ang nakakaraan. Kasalanan ko. Dahil sa akin, kailangan mong magtrabaho habang nag-aaral. Ako, tigil. Wala kang kasalanan sa akin. Ang nanay mo at ang tatay ko. Para lang makalakam ng tuition mo, nawala ang buhay nila. Hirap na hirap silang mapag-aral ka sa kolehiyo. Pero ikaw, nagnakaw ka ng pondo ng publiko, at tinangka mong gahasain ang iyong kaklase. Isa kang hayop. Xiao Rui, biktima lang ako ng maling paratang. Bakit ikaw lang ang biktima? Bakit hindi ako? Hindi. Xiao Rui, pakinggan mo ang paliwanag ko, Xiao Rui. Presidente, masama ang balita. Si Sun Fugi ay nasa kumpanya. Pinapatapon niya ang mga gamit mo. Dali, pumunta ka rito. Itapon ang mga gamit ng batang iyan. Desisyon ito ni Wuxia. Ling Chenzu, pinapayuhan kitang huwag makialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Ayoko. Anong karapatan mo para itapon ang mga gamit niya? Anong karapatan? Ang karapatan ko ay ako ang manager ng kumpanya. Ang batang iyan, tinanggal na siya sa trabaho. Umalis ka sa harapan ko. Kung manggahas ka pang harangan ako, baka pati ikaw matanggal sa trabaho. Bitawan mo, ang cute. Naghahanap ka ng gulo, ano, tigil. Anong karapatan mong itapon ang mga gamit ko? Wuxia, pinapatapon ko ang mga gamit mo. Alam mo naman siguro ang ibig sabihin nito, di ba? Bitawan mo, ayoko. Ang cute na iyan, binili iyan ng kapatid ko para sa akin. Paano mo nagawang basagin iyan? Naghahanap ka ng gulo, ano, matagal ko nang gustong bugbugin ka. Ang bagal ng bilis na ito, nagiging slow motion ba ang paningin ko? Ikaw na bata ka, pagkatapos mong manakit ng tao, aalis ka na lang, ano, sabihin mo kay Wu Jiyong. Huwag na siyang maghanap ng gulo, hindi rin ako madaling apihin. Presidente Pang. Presidente Pang. Hintayin mo ako. Ikaw ba ay? Ako ang dinala mo sa kumpanya, Presidente. Ngayon hindi ka na nagtatrabaho dito. Bakit pa ako mananatili rito? Pasensya na, nadamay ka pa. Presidente, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa ating relasyon, dapat magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ka na rito. Hindi na rin ako magtitiis dito. Sige na. Ikaw na mayaman. Ang dami mong pera sa bahay. Hindi mo na kailangan magtrabaho at maghirap. Umuwi ka na at mag-aral ng mabuti. Presidente, ikaw, uuwi ka na rin ba para mag-aral? Ako. Ngayon, sa buong eskwelahan, lahat ay iniisip na ako ay isang rapist, at nagwaldas ng pondo. Paano pa ako makakabalik? Kasalanan lahat ni ate yan yun. Bakit kanya kailangang ipahamak? Huwag mo na siyang banggitin. Uuwi na ako. Mga Ginoo, kumpleto na ang inyong order. Enjoy po kayo. Ay, Dalagita, ang ganda mo naman. Samahan mo kaming uminom, ha?
Kinakausap ka namin. Bakit hindi ka sumasagot? Bakit? Nahihiya ka ba? Bitawan mo ako. Ayoko. Uminom ka lang kasama namin, tapos papauwiin ka na namin. Bastos, paano mo ako tinulak? Sino ka ba? Nakikialam ka sa hindi mo naman dapat pakialaman. Ano? Inaapi mo ang kapatid ko. Humanggi ka ng tawad sa kapatid ko ngayon din. Tawad. Tawad mo mukha mo. Aray. Bakit kayo nakatunganga pa? Suntukin niyo siya. Humanggi ka ng tawad sa kapatid ko ngayon din. Patawad. Hindi na ako manggugulo ulit. Patawarin mo na ako. Kung magpakita pa kayo sa harap ng kapatid ko, babaliin ko ang mga binti niyo. Umalis kayo. Madalas naman nangyayari ang ganito. Bakit ka nakikialam? Ako ang kuya mo. Paano hindi ko pakikialaman? Matagal na tayong hindi magkapatid. Lagi tayong magkapatid. Umuwi ka na sa akin. Mag-aaral pa ako. Huwag mo akong pakialaman. Mukhang malaki pa rin ang hindi pagkakaintindihan ni Xiao Rui sa akin. Malaki pa rin. Ang buhol sa puso niya. Kailangan ng panahon para unti-unting lumuwag. Boss, bigyan mo pa ako ng scratch-off tickets. Sige, nandito lahat. Ilan ang gusto mo? Boss, paki-cash out. Halos 200,000 lahat. Ang galing mo, bata. Swerte lang. Tuloy pa ba? Hindi ako bibili. Bakit ka nang hihipo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga damit sa tindahan namin? Dinumihan mo, magbayad ka agad. 260 na po. Pasensya na po, ate. Wala po akong ganoong kalaking pera. Kung wala kang pera, papuntahin mo ang pamilya mo para magbayad. Hindi mo sinabing wala kang pera. Tapos na ang usapan. Kung wala kang pera, huwag kang manghimasok. Tingnan mo ang mga damit sa tindahan ko. Ang dumi-dumi na. Paano ko ibebenta yan? Xiao Rui, wala rin akong ganoong kalaking pera. Pasensya na, hindi ko dapat kayo dinala rito. Bakit ka nakatunganga dyan? Hindi mo ba tatawagan ang pamilya mo? Ano? Kung wala kang pera, tapos na ang usapan. Hindi mo siguro sasabihin na wala kang pamilya, di ba? Tumigil ka. Huwag kang matakot, nandito ang kuya. Ako na ang bahala, isang damit lang naman. Kailangan ba talagang maging ganyan kasama ang pananalita? Ikaw ang kuya niya. Tama, dinumihan ng kapatid mo ang damit sa tindahan ko. Wala siyang pera. Ikaw ang magbayad. Magkano? 2,006. Hoy. Nakasulat dito 678. Sinabi mo sa akin 2,006. Dinumihan ng kapatid mo ang damit sa tindahan ko. Pinabayaran ko lang sa kanya. Ang patakaran ng tindahan namin, ang halaga ng bayad pinsala, ay 5 beses ng presyo sa tag. Pinabayaran ko lang sa kanya ng 2,006. Malaki na ang konsiderasyon ko. Paano naman magkakaroon ng ganoong kataas na bayad pinsala? Niloloko mo lang kami. Anong niloloko? Ang dahilan kung bakit kami nagtakda ng ganoong kataas na bayad pinsala ay para maiwasan ang mga tulad ninyong mahihirap na hindi makabili ng damit na manggulo. Ikaw, sino ang nagsabing hindi kami makakabili? Kung makakabili ka, bakit hindi ka bumili? Bibili ako, pero hindi sa iyo. Magandang araw, sir. Paano po kami makakatulong? Lahat ng damit sa dingding na ito, nakasya sa kapatid ko. Ibalot nyo lahat para sa akin. Lahat. Fang Yi, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang gagastusin mo dyan? Ayos lang, matagal na rin kitang hindi nadadala para bumili ng damit. Ngayong nakalabas na tayo, bilhin na natin lahat sa isang bagsakan. Ikaw ang matalik na kaibigan ng kapatid ko, di ba? Kung may gusto kang damit, pumili ka lang. Ako na ang magbabayad mamaya. Totoo yan. Pumili ka na. Magandang araw, sir. Ang kabuoang nagastos nyo po ay 58,531 yuan. Card. Xiao Rui. Ang kuya mo ay mayaman pala. Bakit ka pa nagtatrabaho ngayon? Nabibili ko na ang mga damit, di ba? Sige, sige, sige. Kaya mong bilhin. Mayaman ka talaga. Ang galing mo, di ba? Gusto mong umalis. Tapos na ang usapan tungkol sa damit, ang paninira mo at panloloko sa kapatid ko. Hindi pa tapos yan. Ano pa ang gusto mo? Nandyan ba ang manager nyo? Wala po ang aming manager. Talaga bang wala? Kung nandito siya, tatawagin ko.
Magandang araw po, Ginoo. Ako po si Shu Manteng. Ako ang may-ari ng tindahan na ito. Ang nangyari dito, nasabi na sa akin ni Xiao Yu kanina, ang aming tindahan ay nagdulot sa inyo ng masamang karanasan. Pakiusap, intindihin niyo po kami. Ito po ang aming membership card. Sa susunod na mamili kayo dito, bibigyan namin kayo ng 20% diskwento. Ayos lang po ba sa inyo? Miss, nagkakamali ka. Hindi ako pumunta dito para humingi ng diskwento. Kailangan ko kayong ayusin ang ganitong uri ng empleyado. Manager, ako po, manahimik ka. Ginoo, paano niyo po gustong ayusin ko ito? Bibigyan kita ng 2 opsyon. Una, tanggalin mo siya ngayon din. Pangalawa, ire-report ko siya sa pulis. Ito. Tanggal ka na, ayusin mo ang gamit mo at umalis ka na. Halika, Xiao Rui, uwi na tayo. Hindi masama, ang gwapo. Anong ginagawa mo, Xiao Rui? Wala naman. Ibinabalik ko lang ang pera para sa damit. Ito lang ang pera ko ngayon. Kapag may trabaho na ako, ibibigay ko sa iyo ang natitira. Kuya mo ako. Binilhan kita ng damit, natural lang yun. Walang kapatid na nagpapabayad sa kapatid niya. Hindi ka kuya ko. Ayoko ng marumi mong pera. Pambili ng gamit, hindi marumi ang pera ko. Kung pera yan mula sa korupsyon, anong pera ang hindi marumi? Ulitin mo yan. Hindi ako nagnakaw ng pera. Kung gayon, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Kanina lang, hindi mo nga mabayaran ang renta mo. Dapat kang magpasalamat na hindi kita ini-report sa pulis. Sige, i-report mo ako. Ang perang ito ay nakuha ko sa pagbili ng scratch cards. Kinita ko ito ng patas at malinis. Hindi ako huhulihin ng pulis. Bakit ang ibang tao ay hindi nananalo kapag bumibili? Ikaw lang ang nanalo ng ganoon karami. Dahil mayroon akong X-ray vision. Anong mayroon ka? Dahil mayroon akong magandang kapalaran. Sinungaling. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Anong gusto mong paniwalaan ko sa iyo? Kilala mo si Yang Yuyi, di ba? Oo, kilala ko. Ex-girlfriend mo siya. 6 na buwan na ang nakalipas. Siya at si Zhao Bakshu ng Zhao Clan ay kumuha ng pondo ng paaralan para sa mga aktibidad ng Student Council. Pagkatapos, nilasing nila ako noong araw na iyon at itinapon ako sa dormitoryo ng mga babae. Binalak nilang ipahamak ako sa panggagahasa sa isang babaeng estudyante. Siya ang Vice President ng Student Council at ako ang presidente. Madali lang para sa kanya na ipahamak ako. Dagdag pa, noong panahong iyon, wala akong anumang pagdududa sa kanya dahil sa bitag niya. Ako ay natanggal sa trabaho at inimbestigahan. Nang tanungin mo ako, hindi ako nagsalita dahil ako. Ayaw kong malaman mo na ang babaeng mahal ko ang naglagay sa akin sa bingit ng kamatayan. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Xiao Rui, walang sino mang naniniwala sa akin. Pero wala akong pakialam dahil wala silang kinalaman sa akin. Pero may isang tao na pinapahalagahan ko. Ikaw yun. Dahil ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Pang Yi. Alam ko, mahirap para sa iyo na tanggapin ito ngayon. Pero maniwala ka sa akin, patutunayan ko ito sa iyo. Kunin mo ang perang ito, panggastos mo. Sa wakas, nakapag-usap na kami ng kapatid ko. Maniwala ka, hindi magtatagal. Mawawala na ang pagdududa niya sa akin. Sa panahong iyon, babalik na naman siya sa pagiging malambing kong kapatid na laging nakadikit sa akin. Hoy, Chenzu, ano yon? Presidente, gusto ko sanang humiram ng pera sa iyo, pwede ba? Ang ating little rich girl, nagkakaproblema rin sa pera minsan, medyo kapos nga. Magkano ang kailangan mo? 100,000. Ang laki naman, para saan yan? May emergency lang. Anong emergency? Presidente, pwede bang huwag ka nang magtanong? Kung wala ka, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Meron ako. Talaga, meron ka. Gusto mo bang i-transfer ko na lang sa mobile mo? Ay, huwag. Pwede bang cash na lang? Kailangan pa ng cash. Chenzu, ano ba talagang nangyari sa iyo? Pasensya na, Presidente. Hindi ko talaga masabi. Sige, hindi na ako magtatanong. Wala akong ganoong karaming cash ngayon. Ganito na lang. Bukas, kukuha ako sa bangko at ibibigay ko sa iyo. Sige. Salamat, Presidente. Ang inosente ni Chenzu, baka maloko lang siya. Hindi pwede. Bukas, susundan ko siya para tingnan. Ang 100,000 cash na kailangan mo.
Salamat, Presidente Fang. Ibabalik ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagmamadali ang pera. Pwede mo bang sabihin kung ano ba talagang nangyari? Pasensya na, Presidente. Sige na. Kung hindi mo masabi, huwag na. Sige, magtrabaho ka na. May problema nga talaga si Chenzu. Noong panahong iyon, sa eskwelahan, nang ako ay ibinitag, siya lang ang nag-iisang tao na lumabas at nagpatunay para sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan na may mangyari sa kanya. Tingnan ko. Scarface bro, hindi naman sa ayaw kong magbayad. Nalugi ako sa negosyo. Kabayad ko lang ng 100,000 sa bangko. Wala na talaga akong pera ngayon. Ang galing mo naman. May pera para sa bangko, pero wala para sa amin. Lindahay, gusto mo bang mamatay? Teka, bitawan niyo ang tatay ko. Tay, ayos ka lang ba, Lindahay? Anak mo to, di ba? Ang anak mo, maganda ah. Anak, bakit ka nandito? Umalis ka na, tay. Nanghiram ako ng 100,000 sa kaklase ko. Bayaran natin sila, ha? Heto ang pera. May 100,000 nga, pero, ang utang ng tatay mo sa amin ay hindi 100,000, kundi 1,000,000. Hindi sapat ang perang yan, ineng. Bakit ang dami? Huwag kang makialam, umalis ka na, Lindahay. Wala ka pa ring pambayad, ano? Kung gayon, isama ko na lang ang anak mo. Kailan mo babayaran ang utang mo? Kailan ko siya pauuwiin? Kuya, hindi po pwede yan. Bakit ka nagbibiro ng ganyan? Nagbibiro ako. Hindi ka nagbabayad ng utang. Akala mo ba hindi ako magpapaliwanag pagbalik ko? Sumama ka sa akin. Bitawan mo ang kuya ko. Wala siyang kinalaman dito sa anak ko. Pakiusap, bitawan mo siya. Kailan mo babayaran ang utang ko? Kailan ko siya pakakawalan? Sumama ka sa akin. Tulong, may tao ba dyan? May nagnanakaw sa anak ko. Tulong, tulong. Bitawan mo siya. Fang Yi, ikaw pala. Hoy. Wala kang pakialam dito. Lumayo ka. Uulitin ko, bitawan mo siya. Aba, mayabang ka ah. Sige, sugurin niyo siya. Mga walang kwenta. Paano mo nagawang kausapin si Scarface bro ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Aba, matapang ka ah. Lumaban ka pa. Gusto mo talagang mamatay? Aba, matapang ka ah. Lumaban ka pa. Gusto mo talagang mamatay? Mga inutil. Ako na lang ang gagawa. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawang saktan ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka aalis, hindi ka na makikilala ng nanay mo sa bagbog ko. Sige, matapang ka. Lin, bibigyan kita ng 5 araw. Kung hindi mo pa rin mabayaran ang utang mo, ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo. At ikaw, tandaan mo to, bata, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos. TSK, mga duwag. Xiao Wen, ayos ka lang ba? Salamat, Fang Yi. Tai, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sinipa lang ako. Nakuha ko ang anak ko. Sino siya? Tatay, siya ang aking senior, si Fang Yi. Ito ang tatay ko. Magandang araw po, Tiyo. Ang galing mo, binata. Salamat po sa papuri, Tiyo. Tiyo, teka, ano ang ginagawa ng mga taong iyon kanina? Siguro sila ang mga pinagkakautangan ng tatay ko. Kalokohan, hindi sila ang mga pinagkakautangan ko. Sila lang ang mga alipors na sumisingil ng utang para sa mga pinagkakautangan. Mga asong ulol lang sila. Tay, sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano ba talaga ang utang mo? Hindi naman ganoon kalaki. Kaunti lang. Kaunti lang. Noong nakaraan, si nanay, ibenta niya ang bahay at tindahan, para lang bayaran ang utang mo. Sabi mo na bayaran na ang utang. Ngayon may sumisingil na naman. Tapos sasabihin mo sa akin, kaunti lang yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano ba talaga? Anak, may ibang tao dito. Huwag mo akong ipahiya. Sige, kung hindi mo sasabihin ang totoo, sasabihin ko kay nanay. Ay, huwag. Huwag mong tawagan ang nanay mo. Masama ang pakiramdam niya. May utang pa ako sa labas na 9,000,000. Ikaw. Paano ka nagkaroon ng ganoon kalaking utang? Ay, Xiao Wen, huwag ka munang magpanik. Pakinggan mo muna ang tiyo mo. Naging masyado akong sekim noon. May kaunti akong pera noon. Gusto kong mag-invest sa mga bato.
Kaya, ano? Sumama ka sa iba para magsugal sa mga bato. Hindi pagsusugal sa bato. Gusto ko lang mag-resell ng jade raw materials. Pinili ko na ang mga bato. Pero nagkaroon ng problema ang may-ari ng bato. Lahat ng pondo ay kinumpista. Tiyo, kaka-transfer mo lang ng pera. Nagkaroon na ng problema ang pabrika. Hindi ba't may nag-set up sa iyo? Hindi siguro. Malaki ang negosyo ng may-ari. Hindi nila papansinin ang kaunting pera ko. Isa pa, pagkatapos ng insidente, naawa ako sa kanya. Nawala ang bilyon-bilyong ari-arian niya. Sa totoo lang, kung may nag-set up man, siya ang sinet up. Ako ay nadamay lang. Maliit na isda lang ako na nadamay. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang mga taong iyon kanina ay mga nagpapautang ng may mataas na interes. Gusto nila na bayaran natin ang utang sa loob ng 5 araw. Wala na tayong ganoon kalaking pera sa bahay. Kung mataas na interes ang utang, hindi sila dapat maglakas loob na maningil ng utang ng hayagan. Hindi ba sila natatakot na Aidmanda, binata, masyado ka pang bata? Hindi mo naiintindihan ang kasamaan ng mundong ito. Iyan ang negosyo nila. Bakit sila matatakot maningil? Ang grupo na dumating kanina, ang boss nila ay si Lihu. Sa kalye, tinatawag siyang Tiger ng Bundok. Malaki ang pangalan niya sa Jinling. Mabagsik din ang kanyang mga tauhan. Kung magkakasala ka sa kanila, wala ka ng magandang buhay pagkatapos. Tito, mayroon akong 1 milyong dito. Pwede ko itong ipahiram sa iyo. Presidente ng klase, hindi mo pwedeng ibigay ang perang ito. Kung ibibigay mo sa amin ang pera, paano ka na? Bukod pa rito, ang 1 milyong ito, hindi rin ito mapupunan ang 9 milyong butas. Ang anak kong babae, talagang nag-aalala para sa kanyang presidente ng klase. May pagkakataon pa, bukas. May Jade Exchange Fair sa Jinling Mansion. Mayroon pa akong 200,000. Gusto kong subukan ulit ang aking swerte. Gusto mo pa ring magsugal sa bato. Ikaw talaga. Sa tingin ko, pwede, Tito. Kung may Jade Exchange Fair bukas, pwede mo ba akong isama? Pwede. Mayroon akong X-ray vision. Ang pagsusugal sa bato para sa akin ay parang nagbibigay lang ng pera. Sige, magkita tayo bukas. Presidente ng klase. Ay, tatay. Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Matapos ang malawakang investigasyon, ang 16 na taon nang nawawalang Profesor Li Mingza ay natagpuan sa isang kuweba. Magbibigay kami ng detalyadong ulat sa inyo. Siya yan. Hindi ko akalain na ang baliw na matandang ito ay isang dakilang siyentipiko. Siya ang dahilan kung bakit mayroon akong X-ray vision. Kailangan kong pumunta sa pinangyarihan ng insidente para magbigay pugay sa kanya. Salamat, Profesor Lee, dahil sa iyong tulong. Nakaahon ako ng mabilis mula sa pinakamababang punto ng aking buhay. Ang iyong kabutihan at kagandahang loob, hindi ko malilimutan. Bagaman hindi ko alam kung sino ang pumatay sa iyo, kahit na malaman ko. Hindi ko rin naman balak ipaghiganti ka, pero ako, lubos pa rin akong nagpapasalamat sa iyo. Ang pagpunta ko rito ngayon para magsunog ng mga bagay para sa iyo, ay para ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. Sana, nasaan ka man ngayon, protektahan mo ako upang hindi ako mapatay, kung mahahanap ka ng mga tao mo. Huwag mo rin sana akong sisihin, dahil duwag ako at takot mamatay. Ang pangunahing dahilan ay, mayroon pa akong kapatid na kailangan kong buhayin. Bukod pa rito, kung may mangyari sa akin, hindi ko rin naman mabibigyan ng katarungan ng iyong mga natuklasan sa pananaliksik, di ba? Binibini, ang tahimik mo namang maglakad, ginulat mo ako. Paumanhin, hindi ko sinasadyang gulatin ka. Gusto ko lang sanang humiram ng lighter. Ay, heto, gamitin mo. Salamat. Ikaw ang anak ni Li Mingza. Kilala mo ang tatay ko, paumanhin. Hindi ko siya kilala, nakita ko lang siya dati, sa balita. Kaya ako naparito para magbigay pugay. Ikaw nga ang anak niya, oo. Gusto ko munang mapag-isa, sige. Sa liblib na lugar na ito, mag-ingat ka. Hoy. Ang anak mong Suwail, bumisita na sa'yo. Ikaw si Li Jingwen, tama. Sa wakas, nahanap ka rin namin. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ang tito mo, may utang sa amin at hindi makabayad.
Kaya ikaw ang ipinambayad niya sa amin. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Hindi ko alam. Ngayon, alam mo na. Tama nga ang sinabi ng tito mo. Ang mukha niya, parang basag na palayok. Hindi ko akalain na ang pamangkin niya ay ganito kaganda. Ayusin mo ang sarili mo. Kahit papaano, may pakinabang ka. Dalhin niyo siya. Huwag kayong lumapit. Makinig ka, bata. Sumama ka na lang sa amin ng maayos. Kung hindi, ikaw lang ang mahihirapan. Pakawalan niyo ako. Kung pakakawalan ka namin, sino ang magbabayad ng utang ng tito mo? Sumama ka na lang sa amin. Makinig ka sa amin. Sa ganda mo. Mga 2 o 3 taon lang, mababayaran mo na ang utang. Hindi, ayoko. Ayaw mong makinig, sige, dalhin niyo na siya. Tigil. Ikaw na naman. Hindi kaya, may kinalaman ka rin dito. Bakit? May reklamo ka. Ikaw, bata ka, sadyang sinasadya mo ba? Ngayon lang, 2 beses mo nang sinira ang araw ko. Huwag ka nang magsalita pa, umalis ka na. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Ayos ka lang ba? Bakit ka bumalik? Nakita ko sila sa daan. Sa tingin ko, ikaw ang pakay nila. Kaya natakot ako na baka may mangyari sa'yo. Kaya bumalik ako para tingnan ka. Salamat. Paano kung ganito na lang? Ihahatid na lang kita. Huwag ka nang mag-abala. Kaya ko na umuwi mag-isa. Salamat. Siya nga ang anak ng aking tagapagligtas. Sa tingin ko, dapat ko siyang alagaan ng mabuti. Pero, mukhang natatakot siya sa akin. Kaya ba? Nakakatakot ba ang hitsura ko? Ipakikilala kita. Ito, siya ang sinasabi ko sa'yo, ang master ng pagtatasa ng Jade, Master Ma. Master Ma, ito ang kaklase ng anak ko, magaling ang batang ito. Interesado rin siya sa hilaw na Jade, kaya lang, wala siyang alam. Gusto kong matuto ng karanasan mula sa inyo. Magandang araw, Master Ma, Boss Ling. Hindi mo naman siguro iniisip na ang trabaho ko ay madaling matutunan ng kahit sino, di ba? Tama ang sinabi nyo, hindi ba't gusto lang namin matuto mula sa inyong karanasan? Kung hindi ka comfortable na ituro ito, hintayin mo siya sandali. Kapag bumili ka ng hilaw na bato, magbigay ka ng kaunting tip, basta huwag kang masyadong maging halimaw. Ay, depende sa mood. Ang mga ganitong uri ng jade rose stones, hindi ito para sa ordinaryong tao. Sa huli, isang hiwa, mahirap. Isang hiwa, mayaman. Isang hiwa, basahan. Hindi ito biro, alam mo ba? Ah, tama, kaya nga gusto kong magbigay ka ng kaunting tip. Ay, huwag kang umalis. TSK, hindi ba marunong lang siyang tumingin sa mga sirang bato? Ano bang meron doon nakahanga-hanga? Senior, huwag kang magalit. Kung ayaw niyang magturo, huwag. Hindi rin naman tayo desperado na matuto. Medyo naiinis nga ako. Pero bakit parang ikaw? Mas galit ka pa yata sa akin. Ayoko lang makita, yung pagmamayabang niya. Nagpapanggap, di ba? Siguro, may kanya-kanya kasing ugali ang mga master. Hindi na kailangang isipin pa. Umakyat na. Purple water type. Grabe, tingnan natin doon, HMM. Punta ako. Ito ang pinakamagandang glass type. Yaman na. Ay, senior, ano ang glass type? Ay, senior, ano ang glass type? Ay, hindi ba si Pang Yi yan? Ang liit talaga ng mundo. Mayabang. Bakit? Ang isang mahirap na estudyante ay naglalaro ng pagsusugal sa bato. Pakialam mo ba? Ang mga bato dito ay napakamahal. Nag-aalala ako na hindi mo kayang bilhin. Kaya ko bang bilhin o hindi? Wala kang kinalaman doon. Nandito ako ngayon para magsugal sa bato. Hindi ko gustong makipagtalo sa iyo. Kung gusto mong makipagtalo, hindi ako tutol na pagbigyan ka. Ngayon, hindi kita papansinin. Boss, magkano ang batong ito? 3,000. Okay, bibilhin ko. Hintayin mo, magbibigay ako ng 5,000. Oh, itong mayamang binata, talaga bang handa kang magbigay ng 5,000? Oo, 5,000. Wu Jiyong, ano ang ibig mong sabihin? Sinasadya mong taasan ng presyo, di ba? Oo, bakit? Hindi ba ako pwedeng magtaas ng presyo para bilhin? Tama, boss. Tama ang sinabi ng ginoong ito. Lahat tayo ay nandito para bumili ng bato. Nandito lang ang batong ito. Ang pinakamataasang presyo ang makakakuha, di ba? Boss, ikaw talaga. Paano mo nagawa yan? Boss, paano naman itong isang ito? 2,000. Magbibigay ako ng 3,000. Wu Jiyong, hindi ka ba talaga nahihiya? Nahihiya? Bakit? Ano ang nakakahiya sa pagbili ng bato? Malinaw na sinasadya mo. Ay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ganyan ka maglaro, di ba? Bakit? Pakialam mo ba? May pera ako,
kaya ko itong laruin. Kung ano ang gusto kong bilhin, bibilhin ko. Ikaw naman, ha? Kung gayon, sasamahan kitang maglaro. Magkano itong piraso? 5,000. 6,000 ang alok ko. Ito naman, 4,000. 5,000 ang alok ko. Ito naman, 8,000. 9,000 ang alok ko. Young Master Wu, 73,000 lahat. Cash po ba o card? O card po. Young Master Wu, lahat ng ito ay hilaw na bato. Walang magandang kalidad dyan. Huwag kang magpaloko. Pang Yi, gusto mo akong, ha? Huwag na huwag mong sabihin yan. Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong bilhin. Pinilit ba kita? Ano? Young Master Wu, baka hindi mo kayang bayaran. Young Master Wu, kailangan mong bayaran yan. Naka-transfer na. Young Master Wu, ang galante mo. Sana yumaman ka pa. Boss, magkano itong piraso? Baka medyo mahal yan. Boss, 65,000 para sa isang hilaw na bato. Panloloko yan. Aba, kuya, kung hindi mo alam, huwag kang magsalita kung ano-ano. Ito ay isang magandang materyal. Worth it ang presyo. Young man, gusto mo ba? Hindi na kukunin ni Young Master Wu. Gumastos ng daan-daang libo para lang bumili ng ganito kalaking hilaw na bato. Akala mo ba tanga ako? Kung hindi mo kayang bilhin, sabihin mo lang. Ang dami pang Saturday. Ikaw na mahirap, sinasabi mong hindi ko kayang bilhin. Kung gayon, bilhin mo. Ako. Hindi ako magpapaloko sa'yo. Pang Yi, kung matapang ka, kaya mo bang bilhin? Sino ang nagsabing hindi ko kayang bilhin? Boss, ay transfer ko na. Senior, huwag kang padalos-dalos. Oo nga, young man. 65,000 para sa isang hilaw na bato. Kahit may pera ka, hindi mo dapat sunugin ng ganyan. Aba, mga manunood, kung hindi kayo bibili, huwag nyo nang guluhin ang negosyo ko. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Sige, na-transfer ko na sa'yo. Salamat sa inyong dalawa. Kailangan nyo ba? Natulungan kayong hiwain. Siyempre, ang dami kong bato. Kahit na lahat yan ay hilaw na bato. May lalabas pa ring ilang piraso ng jade. Gusto kong makita kung anong klaseng magandang bagay ang lalabas sa malaking bato mo. Ano, kaya mo ba o hindi? Natatakot ba ako sa'yo? Boss, hiwain mo muna ang akin. Ay, may tubig. Blue water type. Mukhang maganda ang swerte ko. Ay, tama. Itong batong ito. Ito yung gusto mong bilhin sa simula, di ba? Sayang, naunahan kita. Galit ka ba? Huwag kang tumahol. Nakakainis. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Guro, hiwain mo ang isang piraso. Sige. Ay, basag na bato lang pala to. Wusha, bakit hindi ka na makapagmayabang? Guro, hiwain mo ang isang piraso. Ay, si Wusha, gumastos ng mahigit 700,000. Tapos ganito lang karaming basag na bato ang lumabas. Wusha, ikaw talaga. May pera ka pero hindi mo alam kung saan gagastusin. Huwag kang magsalita ng masama dyan. Akala mo ba mas maganda ang lalabas sa inyo? Ako, nakakuha pa nga ng isang piraso ng jade. Baka kayo, wala man lang lumabas. Talaga. Kung ganoon, baka madismaya si Wusha. Guro, sundin mo ang linya na iginuhit ko, at hiwain mo agad. Sige. Wow, may lumabas. Ang ganda ng kulay. Mukhang, hindi ito ordinaryong uri ng jade. Ice jade ba yan? Anong ice jade? Tingnan mo ng mabuti. Ang taas ng transparency nito. Glass jade yan. Sigurado. May berde pa. Ito ay isang napakagandang glass jade. Nako. Akala ko ang batong ito ay walang lalabas na kahit ano. Hindi ko inakala na may lalabas pala. Isang glass jade na may berde. Ang swerte naman ito. Paano nangyari yan? Hindi ba sabi ninyo, walang lalabas dito? Bakit ganito? Wusha, huwag kang magmadali. Aba, itong piraso ng material na to. Kanina pinabili ko sa'yo, pero sinabi mong manloloko ako. Ngayon, binili ko na. Hindi lang ako nakakuha ng jade. Nakakuha pa ako ng napakagandang glass jade. Bakit ba hindi ka nakikinig sa payo? Ang may halaga, hindi mo binili. Ang walang halaga, binili mo ng marami. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ang cute mo talaga. Wusha, mayroon pa akong ilang hilaw na bato. Baka gusto mong tingnan ulit. Subukan mong manalo sa binata na ito.
Ang cute mo talaga. Hoy, bakit ka nagmumura? Walang modo. Binata, ibebenta mo ba ang batong ito? Bibigyan kita ng 3 milyong piso. Magandang material yan. Boss Chen, 3 milyon lang ang ibibigay mo. Hindi ba masyado kang sekim? Kapatid, bibigyan kita ng 5 milyon. Ibebenta mo sa akin. Ano? 5 milyon. HMPH. Generous si Boss Sun. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming jade ang nasa loob? Sa ngayon, malaki ang nakikita nating area. Paano kung walang jade sa loob? Itong 5 milyon. TSK. Sayang lang. Sa aking paningin, si Old Sun. Hindi lang ang batong ito ang may jade sa ibabaw. Hindi ka malulugi sa 5 milyon. Mga bossing, huwag muna kayong magmadali. Kailangan ko pang hiwain itong piraso. Ano? Hiwain pa? Kuya, sigurado ka bang hiwain mo pa? Mabebenta na yan ng 5 milyong yuan ngayon. Paano kung bumagsak ang presyo mamaya? Pagsisisihan mo yan. Alam ko ang magiging resulta. May lakas ng loob siya. Hiwain mo. Wow! Pare, bibigyan kita ng 15 milyong yuan. Ibenta mo sa akin. Ako, 20 milyong yuan. Boss Sun. Ibigay mo sa akin ang batong ito. Sa tindahan ni Boss Chen, mayroon na siyang isang lumang glass type jade. Bakit mo pa rin inaagaw sa akin? Maganda nga ang glass type jade na yun. Pero kung ikukumpara dito, malayo ang agwat. Ito ay isang floating flower glass type jade. Bihira lang makita, Boss Chen, dahil alam mo na bihira ang floating flower glass type jade na ito. Paano mo nasabi yan? Pasensya na, Boss Sun, mahirap bitawan ito. Ako, 25 milyong yuan. Array. Mga bossing, huwag muna kayong mag-away. Kailangan ko pang hiwain itong piraso. Hiwain pa. Pare, huwag mo nang hiwain. Ako, 30 milyong yuan. Magkaibigan tayo. Kung pumayag ka lang, pipirmahan natin ang kontrata ngayon. At babayaran ka agad. Boss, ipagpatuloy mo ang paghiwa. 60 milyong yuan. Si Liang Tianlei, nagustuhan din niya ang batong ito. HMPH, gusto ko pa sanang bilhin ito pabalik para gawing kayamanan ng tindahan. Wala na akong pag-asa ngayon. Ang pirasong ito, 60 milyong yuan, hindi ko ibebenta. Ang pinakamababa ay 80 milyong yuan. Maganda nga ang batong ito, pero ang 80 milyong yuan ay masyadong mataas. Kung may jade din sa kabilang dalawang gilid na hiwain, 80 milyon, pwede. Kung hiwain ang kabilang dalawang gilid, at may jade pa rin, hindi na yan nagkakahalaga ng 80 milyong yuan. Sa oras na yon, sa tingin mo, ibebenta ko pa rin ba sa iyo? Magbibigay ako ng mas mataas na presyo. Hiwain, 4 na gilid lang ang hihiwain ko. Kung gusto mong bilhin, magtransaksyon tayo. Kung ayaw mong bilhin, lumayo ka. Huwag mong harangan ng iba sa pagbid. Dahil lang, ang natitirang dalawang gilid ay kailangan pang hiwain ng marami. Kung hiwain, 70 milyong yuan lang ang mabebenta. Mababawasan ng 10 milyong yuan ang kita. Binata, alam mo ba kung sino siya? Siya ang prinsipe ng Liang Clan. Pakialam ko kung sino siya. Hindi ko ibebenta ng mas mababa sa 80 milyong yuan. Bibilhin ko. Salamat sa pagtangkilik. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Presidente, kumita ka ng 80 milyong yuan. Nako, ang galing mo. Hinaan mo ang boses mo. Tingnan natin kung ano na ang nangyari sa tatay mo. HMM. Master Ma. Bakit ganito? Hindi ba sabi mo, itong batong to ay siguradong panalo? Boss Lin, sa pagsusugal sa bato, walang siguradong panalo. Nagsalita lang ako ng pabiro. Kahit pa maghanap ka ng isang eksperto, na ilang dekada na sa larangang ito, hindi rin siya magagarantiya ng panalo. Pagsusugal sa bato, pagsusugal sa bato, sugal talaga yan. Walang puro panalo lang. Tama ang sinasabi mo. Pero hindi naman pwedeng puro talo na lang. Bakit puro talo? Hindi ba nanalo pa tayo ng 2, Papa? Ay, kung gayon, may lakad ako, mauuna na ako. Ay, ikaw, Papa. Bumili lang si Senior ng isang bato. Ibenta niya ng 80 milyon. Talaga, Pang Yi, talaga bang naibenta mo ng 80 milyon? Swerte lang. Papa, hindi ba nag-hire ka ng isang master sa pagsusugal sa bato? Bakit hindi ko nakita ang master na yan? Anong silbi niya? Ito lang, hindi pa rin niya kayang lampasan si Kuya Fang Yi. Ay, sige na, tito. Magkano ang natalo mo kanina? Naubos ko na lahat ng pera ko. Ito na lang ang natira. Anak, Papa, patawarin niyo ako. Akala ko kasi, dito ako makakabawi, para makabayad sa mga utang. Ngayon, mukhang
Sige na, Tito, huwag ka nang malungkot. Kung kailangan mo ng pera, pahihiramin kita, talaga. Huwag mo siyang pahiramin. May utang pa sa'yo ang pamilya namin na 100,000. Hindi ba't anak kita? Bakit ka laging kumakampi sa iba? Hindi iba si Senior. Isa pa, nanalo ka na ngayon. Kahit anong pera ang ibigay sa'yo, mauubos mo lang. Si Xiao Rui ay talagang isang mabuting babae. Tinulungan niya ako sa eskwelahan. Kahit may problema sa pamilya niya, ako pa rin ang inisip niya agad. Makakilala ng ganitong kabait na babae. Talagang swerte ko. Kailangan ko siyang tulungan. Xiao Rui. Xiao Rui, ang tagal na nating magkakilala, pero hindi pa kita nabibigyan ng regalo, di ba? Paano kung, ngayon, bigyan kita ng isang bato? Bigyan ako ng bato. Senior, huwag na po. Sa relasyon nating dalawa, kailangan pa ba ng regalo? Bakit? Ayaw mo ba sa batong ibibigay ko sa'yo? Hindi po. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Boss, magkano itong batong ito? 3,000. Nababayaran na. Ito ang bato para sa'yo. Ay, hindi mo naman siguro. Talagang iniisip na bato lang ang ibibigay ko sa'yo, di ba? Ha, syempre hindi. Boss, pakiputol naman itong bato para sa akin. Hoy, bata, payo ko lang, huwag mo na lang putulin. Paano kung walang lumabas? Nakakahiya, di ba? Sige lang, putulin mo na. Sige. Tingnan mo yan. Lahat yan. Wala akong magawa. Hindi ko rin alam kung may lalabas. May lumabas, ice type. Ha, hoy, bata, yang batong yan. Ibenta mo na lang sa akin ng 15 milyon, 16 na milyon. Ang tindi mo talaga. Sige, tanggap ko na. Bata. Ito, tseke ito na nagkakahalaga ng 35 milyon. Tingnan mo, boss. Naibigay ko na ang bato, sa kaibigan ko. Kung gusto mo pa rin, sa kanya mo bilhin. Ang galante mo naman, bata, 35 milyon. Ibinigay sa kasintahan, binibini. May ganyang kabait na kasintahan. Swerte mo talaga. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Hindi ko kasintahan si Fang Yi. Hindi ba't mangyayari rin yan sa huli? Array, anong ginagawa mo, anak? Ang bata mo pa. Ibigay mo yan sa tatay. Si tatay na ang bahala. Ang ganda ng pangarap mo. Ang regalo na ito ay galing kay Fang Yi. Kaya akin ito, anak. May utang pa tayo. Makinig ka kay tatay. Ibigay mo sa akin, tay. Yung 9 milyon na utang mo, tutulungan kitang bayaran. Pero sa iba, wala kang makukuha kahit isang kasing. Fang Yi, pakisabihan mo naman si Xiao Rui. Ang bata pa niya. Tapos hawak niya ang ganoong kalaking pera, hindi talaga ligtas. Tito, sa totoo lang, sa tingin ko, mas ligtas ang pera kay Xiao Rui, kaysa sa iyo. Ikaw na bata ka. Paano ka nakikipag-usap sa magiging biyenan mo, ha? Gusto mo pa bang pakasalan ng anak ko, tay? Anong pinagsasabi mo? Anong magiging biyenan? Kayong dalawa, huwag niyo akong gawing tanga. Akala niyo hindi ko nakikita. Tatay, matagal na akong nabubuhay. Ang relasyon ninyong dalawa, isang tingin ko pa lang, alam ko na. Fang Yi, sabihin mo lang, gusto mo ba ang anak ko? Si Xiao Rui ay palaging sumusuporta sa akin, nagtitiwala sa akin, at nag-iisip para sa akin. Huwag kang magsalita ng mga peking bagay. Sabihin mo lang, gusto mo ba ang anak ko? Gusto ko. Hindi ba tapos na yan? Nakikita ko ang anak ko, gusto ka rin niya. Kayong dalawa, magkasama. Sinusuportahan ko yan, tatay. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka nga dyan. Huwag mo akong abalahin. Nakikipag-usap ako sa aking magiging manugang. Nang seryosohan. Tito, ano po bang gusto ninyong pag-usapan? Ang formal na pagpapakilala, syempre, hindi ba't kanina lang, binigyan mo ang anak ko, ng napakalaking regalo. Kaya, ang magiging biyenan mo, hindi ba dapat, magpakita rin ng pasasalamat? Tito, anong klaseng pagpapakilala ang gusto ninyo? Tulungan mo rin ako, pumili ng bato. Hindi na kailangan ng masyadong maganda, kagaya lang ng sa anak ko. Ayos na. Tatay, akala mo ba, may X-ray vision si Fang Yi? Anong gusto mo, para mapili niya para sa'yo? Fang Yi, tera na. Array, array, array. Tingnan mo, sabi nila, ang mga dalagang ikakasal. Ang anak ko, hindi pa nga ikinakasal. Ang mga siko, palabas na lahat, nakakainis talaga. Array, sabi ko, manugang, hindi kailangan ng masyadong maganda. Ang ordinaryo lang, ayos na. Array, huwag kang umalis.
Opo. Young Master, nabuksan na. Ang itaas at kaliwang bahagi ay walang jade. Sa kabuuan, 33 libra ng bato. Inalis ang 21 libra, 12 libra ang nabuksan, glass type jade. At 5 libra ang floating jade. Ito ay isa lamang sa mga ito. Hindi naman lugi. Pero hindi rin, kasing dami ng inaasahan. Ang natitirang 2 gilid ay walang jade. Sayang. Matagal ko nang nahulaan. Young Master, ibig sabihin ninyo, alam na ng batang yon, na walang jade ang 2 yan, kaya, sinadya niyang hindi buksan. Kung hindi pwede yan. Pagkatapos nating buksan, saka lang natin nalaman, hindi niya binuksan. Paano niya nalaman? Bumili lang siya ng kabuuang 2 bato. Ang isa ay glass type. Ang isa naman ay high ice type. Minsan, masasabi nating aksidente lang, pero 2 beses. Hindi kaya. Ang bata pa niya. Pero may ganoon siyang paningin. Hindi kaya. Sino siya? Disipulo ng isang master. Sana nga siya. Young Master, ang ibig ninyong sabihin. Pagkatapos ng pamilya Shu, ang mga internal jade appraiser, kinuha ng pamilya Zhao, ang kalahati ng mga ito, ang natira sa atin, ay hindi naman, mga mahuhusay, tayo at ang pamilya Zhao, nag-aagawan sa Jinling, ang karapatan sa pag-ahente ng jade, talo na tayo. Kamakailan, nabalitaan ko pa, para kalabanin tayo, ang pamilya Zhao, sadyang kumuha, mula sa Myanmar Stone King family, ng isang master ng paningin, para sa Jade Conference na ito, para magpakitang gilas, sa conference ngayon. Darating ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang sektor, kung hahayaan natin ang pamilya Zhao, na magpakitang gilas, kung gayon, sa hinaharap, tayo, ang pamilya Liang, ay wala ng pagkakataon, na makipag-agawan sa kanila, gusto ninyo siyang kunin. Kung siya, ay may kakayahan talaga, bakit hindi? Kung gayon, ngayon, tatawagin ko siya, hindi. Ako mismo ang mag-iimbita sa kanya, Young Master, ikaw. Ginoong Fang, sa wakas, lumabas na kayo, matagal ko na kayong hinihintay, ako. Bakit? Ganito po kasi, gusto ko po kayong imbitahan, na sumali sa aming Liang Clan Group, at maging aking appraiser, oh. Ang lakas naman ng loob mo, bakit ko naman kayo susundin? Ginoong Fang, seryoso po ako, gusto ko po kayong imbitahan, ang inyong kakayahan, ay kitang-kita na. Iniimbitahan ko kayo, umaasa akong kaya ninyo, sa nalalapit na, Jade Conference, talunin ng Zhao Clan Group, ang presyo, kayo na ang bahala, future brother-in-law, sige na. Pumayag ka na, ito ang imbitasyon, ng pinakamakapangyarihan, na Young Master ng pamilya Liang sa Jiangcheng. Ako. Swerte lang ako. Wala akong ganoong kakayahan na iniisip ninyo, ang galing mo namang magbiro, Fang Yi. Paano naman mayroong tao, na ganoon kaswerte, kitang-kita naman po, sabi ko na nga, swerte lang ako. Hindi ko rin tatanggapin, ang iyong imbitasyon, ha, Young Master Liang, ang manugang ko kasi. Hindi pa marunong. Huwag nyo na lang po intindihin. Pag uwi ko, kakausapin ko siya ng maayos. Ayos lang. Ang mga taong may kakayahan, normal lang na may kakaibang personalidad. Kaya kung maghintay. Oh, sino yan? Mag-usap muna kayo. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Hindi ba't ikaw si President Fang Yi ng Student Council? Matagal na tayong hindi nagkita. Zhao Bakshu, pinagbintangan mo akong nagnakaw ng pondo, at siniraan mo ang babaeng kaklase ko, at naglakas loob ka pa rin, magpakita sa harapan ko, naghahanap ka ng gulo, huwag kang padalos-dalos, kuya, nandito rin si Ate Ling. Zhao Bakshu, anong ginagawa mo rito? Ako ang Vice President ng Jade Convention, anong sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Huwag mo siyang pansinin, Tara na. Huwag. Ang hirap makahanap ng kakilala sa labas ng eskwelahan. Kailangan nating magkwentuhan ng matagal. Kuya Zhao, matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga, matagal na tayong hindi nagkita. Oh, anong ginagawa mo? Wala naman. Wala naman. Makikipagkamay lang, sana ako sayo. Naglalaro ka sa apoy kung galawin mo ang aming Young Master. Naghahanap ka ng gulo. Teka. Ako ang organizer ng Jade Convention. Hindi maganda kung magkakagulo agad tayo. Hindi maganda kung magkakagulo agad tayo. Hindi maganda kung magkakagulo agad tayo. Kalahating taon na ang nakalipas. Pinatalsik ka sa eskwelahan.
Akala ko, wala ka ng pag-asa. Hindi ko inaasahan na malakas ka pa rin. Nag-alala lang ako. Simula nang umalis ako sa eskwelahan, nabawasan ang mga walang hiya na nagpaplano ng masama, kaya mas magaan ang buhay ko araw-araw. Kaya naman, bumuti rin ang aking kalusugan, mabuti kung magaan ang buhay mo. Pero na. Young Master, gusto mo bang maghanap ako ng tao? Ayusin mo siya, huwag kang magmadali. Kapag tapos na ang lahat ng ito, dahan-dahan nating aayusin siya. Ang Stone King exhibition na ito ay inorganisa ng South China Chamber of Commerce at ng Zhao Clan. Ito ay isang magkasanib na pagsisikap. Ito ay isang pambihirang jade at raw stone exhibition. Ang 15 jade na ipinapakita dito ay binili mula sa Myanmar Stone King family. Bawat piraso ng jade ay may pinakamataas na kalidad. Sila ay karapat-dapat na tawaging mga hari ng mga bato. Ang Liang Clan ay magsasagawa ng isang friendly na pagputol. Bawat isa ay pipili ng sarili nilang jade appraiser. Pipili sila ng 5 raw stones. Ang mga napiling bato ay puputulin sa lugar. Ang mga jade appraiser ang magtatakda ng halaga. Kaya, sino ang mananalo? Ang Liang Clan o ang Zhao Clan? Abangan natin. Sa panig namin, ipinapadala namin si Master Joe para pumili ng mga bato. Master Joe, salamat sa iyong paggawa. Master Joe, ang Stone King ng Myanmar, ang numero 1 tao sa pag-appraise ng jade. Paano nakuha ng pamilya Zhao? Si Master Joe. Nakahanap sila ng ganitong kalupit na tao. Mayroon pa bang kailangan na labanan? Mukhang sigurado na ang Zhao Clan na talunin ang Liang Clan. Young Master Liang, oras mo na para pumili ng appraiser. Pero, kung pipili ka man o hindi, pareho lang, talo ka na rin. Hindi ba si Master Joe lang yan? Mayroon kaming Master Son. Sino ang mananalo? Hindi pa natin alam. Makipagkumpetensya kay Master Joe, ang Stone King. Hindi ba't parang nagpapahirap ka lang sa sarili mo? Hindi pwede. Hindi ko kayang mapahiya ang taong iyon. Dali, takbo, takbo, Master Son. Pakiusap. Young Master Liang, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Huwag kang magmadali, babalik ako kagad. Master Son, ano ito? Ha? Bakit tumakbo si Master Son? Sabi ni Master Son, sumasakit daw ang tiyan niya. Kalokohan. Nakita niya lang na ang kalaban ay si Master Joe, ang Stone King. Kaya natakot siya at tumakbo. Ang Jade Appraiser na dinala ni Young Master Liang ay tumakbo na. Paano pa tayo makikipagkumpetensya? Liang Tianlei. Ang Jade Appraiser na dinala mo ay tumakbo na. Bakit hindi ka na lang sumuko para hindi ka na mapahiya pa dito? Masakit lang ang tiyan ni Master Son. Babalik din siya agad. Huwag kang masyadong mayabang. Sige na. Huwag ka nang mangarap. Sa ganito kaalagang pagpupulong, pinaghihintay mo ang lahat para sa isang tao. Huwag ka nang magulo. Ngayon, kung hindi ka aakyat, kusang loob kang sumuko at umamin ng pagkatalo. Ibigay mo ang lahat ng karapatan sa pagbebenta ng Jinling Jade sa aming pamilya Zhao. Zhao Bakshu. Sa pagkakataong ito, aaminin ko ang pagkatalo. Huwag kang masyadong mayabang. Ang buhay ay parang gulong. Sa pagkakataong ito, ang aming pamilya Liang ay aaminin ang pagkatalo. Teka lang. Ikaw na Fang, anong pakialam mo? Bakit ka nang gugulo? Ako ay ang Gem Appraiser na inimbitahan ni Mr. Liang, si Master Fang. Dahil hindi kayang katawanin ni Master Son ang Liang Clan sa kompetisyon. Bakit hindi? Ako na lang ang humalili. Alam mo ba, ang sinasabi mo, ikaw na estudyanteng walang alam. Wala kang alam sa pag-appraise ng hiyas. Host, bilisan mo na at ipahayag ang resulta. Teka lang. Si Master Fang ang Gem Appraiser na inimbitahan ko. Dahil wala si Master Son, siya ang pinakiusapan kong tumulong sa pag-appraise. Anong problema? Liang Tianlei, niloloko mo ba ako? Siya ang inimbitahan mong maging Gem Appraiser. Kung sino ang gusto kong imbitahin, iimbitahin ko. May magagawa ka ba? Sige, sige, sige. Dahil ayaw mong umamin ng pagkatalo ng maayos, at gusto mo pang magpatawa sa pag-imbita ng isang payaso, para maging katatawanan, hindi na kita pipigilan. Tingnan natin kung sino ang magiging katatawanan. Mr. Fang, ang kalaban mo ay si Master Joe, ang Stone King. May kumpiyansa ka ba? Huwag kang mag-alala, panalo tayo. Maraming salamat, Mr.
Fang, pagkatapos nito, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng jade na iyong nakita. Hindi lang ako, para tumulong sa iyo. May utang din ako kay Zhao Bakshu. Ngayon, kukunin ko lang ang kaunting interes. Ha 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 ha. Wala na ba kayong tao? Sa huwak siya. Pinadala niyo pa ang batang ito para makipagkumpetensya sa akin. Matanda. Sa ganyang edad mo, bakit hindi ka nalang manatili sa bahay? Lumabas ka pa, baka mamatay ka sa labas. Pera ng iba, di ba? Ang galing. Ang yabang mo, bata ka. Sige, magyabang ka lang. Maya-maya, iyakan ka. Huwag nang magsayang ng oras. Pumili ka na ng bato. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Host. Tapos na ako pumili. Itong batang master na to, hindi pwedeng ganyan kadali lang. Tingnan mo si Master Joe. Paano siya pumili? Matanda, hindi pa tapos pumili. Kaya mo ba o hindi? Ay, paano kung ganito na lang? Dito, mayroon lahat-lahat na 15 bato. Maliban sa 5 pinili ko, ang natitirang 10 bato ay sayo na. Ano sa tingin mo? Bata, hindi mo ba ako nirerespeto? Ikaw ang unang hindi nagrespeto sa akin. Ano? Hindi ka ba nangangahas tumaya? Gagamitin ko ang 5 bato ko para tayaan ang 10 bato mo. Kung ikaw, hindi ka pa rin nangangahas makipagkumpetensya, mag-empake ka na lang, at umuwi. Ginoong Fang, hindi mo siya pwedeng hayaan na lang. Ito ay isang kompetisyon. Ang batang yan ay masyadong mayabang, dahil gusto niya ng ganitong laban. Master Joe, tanggapin mo ang hamon niya. Zhao Bakshu, sobra ka na. Si Fang Yi ang naghahanap ng gulo. Bakit ko siya hindi pagbibigyan? Master Joe, saka na lang siya pumili. Hindi na natin kailangang pumili. Simulan na natin agad. Bata, hindi man lang tiningnan. Diretso lang pumili. Ang yabang pa rin. Ikaw, magsisisi ka. Huwag nang magsayang ng oras. HMPH, host, ayusin mo na. Simulan na ng mga master ang paghiwa ng bato. Ngayon, kailangan pa ba nating maglaban? Malinaw na ang resulta ng kompetisyon. Ang batang master na si Fang Yi. Ang pinili niyang jade ay mas mataas ang halaga. Mas mataas pa nga kaysa sa mga batong pinili ni Master Joe. Kaya sa labanang ito ng pagtaya ng bato, si Fang Yi ang nanalo. Ito, paano nangyari yan? Ang batang yan ay basta-basta lang. Pumili ng ilang bato. Paano naging puro dekalidad na jade? Kayo ba ay nagsasabuatan? Ginoong Zhao, pakisuyo, mag-ingat sa iyong pananalita. Kung may pagdududa ka, tanungin mo na lang ang Master Joe mo kung paano niya pinili ang mga batong yan. Ni isang kabataan, hindi niya matalo. Hoy, Joe, may tinanggap ka ba mula sa Liang Clan? Sinadya mo akong ipatalo. Ikaw na bata ka. Ang reputasyon ko sa buong buhay ko ay masisira dahil sa pustahang ito. Sa tingin ko, ikaw ang nagpapatalo sa akin, di ba? Zhao Bakshu, hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Sinasabi ng taong inupahan mo na naglalaro ako ng daya. Kung may kakayahan ako, bakit pa ako makikipagpustahan sa'yo dito? Malinaw na, ang galing ni Mr. Fang ay mas mataas pa sa Master Joe mo, at tinatawag pa niyang sarili niyang Stone King. Sa tingin ko, hindi naman siya ganoon kagaling. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo, Zhao Bakshu. Mula ngayon, lahat ng negosyo ng Jade sa Jinling ay mapupunta sa aming Liang Clan. Maraming salamat. Fang Yi, hintayin mo ako, hindi pa tayo tapos. Tara na. HMPH, Kuya Fang Yi, ang galing mo talaga, natalo mo pa, si Master Joe. Syempre, hindi mo ba alam kung sino ako? Ang mga jade na ito, malaki ang halaga, di ba? Pinakamataas na uri ng Ice Jade, Glutinous Jade, at Emperor Green. Kung pagsasamahin, halos 2 bilyon. Binabati kita, Mr. Fang, ang lahat ng ito ay sayo na. Young Master Liang, ibibigay mo talaga, 2 bilyon yan. Syempre, masakit din sa akin. Pero, nangako na ako. Dapat to pa rin ang pangako, at sa tingin ko, ang 2 bilyon, para kay Mr. Fang, para magkaroon ng kaibigang tulad niya, sulit na sulit. Ang pinakamahalaga, ang aming Liang Clan, ay nakuha ang karapatan sa pagbebenta ng jade sa Jinling. Marami pa kaming pagkakataong kumita, sa hinaharap, kailangan ko pa, magpasalamat kay Mr. Fang. Huwag kang maging formal. Kung talagang nagpapasalamat ka sa akin, palitan mo na lang ang mga jade na ito ng cash. Walang problema, tatawagan ko na sa bahay para ihanda ang pera para sayo. Xiao Rui, Tito, umalis na tayo.
Matagal na akong nag-iisip. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan si Lee Jin-gwen. Ang ganitong paraan ng pagbibigay ng pera, ang pinakasimple at direkta. Oo. Sa ganitong paraan, kapag may pera na siya, mas magiging maayos ang buhay niya. Sa susunod, tutulungan ko pa siya ng mas madalas. Ayos na yan. Umuwi na si Xiaowen. Oo, Lola. Nako, umuwi na si Lee Jin-gwen. Bakit may bag sa bahay? Naku po, ang daming pera. Hindi ko kayang bigyan ka ng marami. Mamaya na lang, unti-unti kitang bibigyan. Pulis ba yan? May naglagay ng 100,000 yuan sa bahay ko. Hindi ko alam kung sino. Kunin niyo na lang po. Hindi ako nagmamadali. Ikaw talagang tanga ka. Hindi ako nagmamadali. Ikaw talagang tanga ka. Sino ang magtatapon ng pera sa bahay mo at ilalagay pa sa mesa? Para sa'yo yan. Nagsumbong ka pa sa pulis. Nako, talaga. Tito, ikaw na bobo ka. Ibinigay mo pa ang 100,000 yuan sa pulis. May sakit ba ang utak mo? Ibigay mo sa akin ang pera. Ibigay mo sa akin ang pera. Hindi pwede. Dapat ibalik sa may-ari. Ah. Maliit na bata. Nagre-rebelde ka na. Papatayin kita ngayon. Ang maliit na bata na to. Tigil. Sino ka? Maliit na bata. Ayos, Lee Jin-gwen. Ngayon, lumalaki ka na nga. Naglakas loob ka pang makipagsabuatan sa labas, para apihin ang tito mo. May lakas ka pa ng loob sabihin, na ikaw ang tito ko, dahil sa pagsusugal mo, nagkawatak-watak ang pamilya namin. Ngayon, gusto mo pa ring angkinin, ang bahay na iniwan, ng mga magulang ko para sa akin. Ayos, lumalaki ka na nga. Humanda ka sa akin, umalis ka na. Namamaga ang mukha mo. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na kailangan. Maliit na problema lang. Sugat ang kamay mo. May gasa sa bahay. Tutulungan kitang gamutin yan. Ayos lang. Salamat. Walang anuman. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. 2 beses mo na akong tinulungan. Akala ko, hindi ka marunong magpahalaga. Ang pera na ito, ikaw ang naglagay dito, di ba? Paano mo nalaman? Ikaw lang ang pumunta rito, ha? Ang totoo, tinulungan ako ng tatay mo. Gusto rin kitang tulungan. Ang tiyuhin mo, hindi yan titigil. Sumama ka sa akin. Alam kong ikaw si Fang Yi. May record ka. Gusto mo pa akong isama sa bahay mo. Anong ibig mong sabihin? Biktima lang ako ng maling paratang. Mayroon din akong kapatid na babae. Huwag mo nang banggitin yan. Napakabait at kaibig-ibig niya. At siya, nag-aaral din siya ngayon. Pwede kayong maging magkasama. Mas mabuti yan kaysa mag-isa ka. Sa isang mapanganib na lugar, dito, di ba? Kung ayaw mo, sumama sa akin, ayos lang. Ganito na lang, bibigyan kita ng pera, bibigyan kita ng 100,000,000, lumipat ka ng ibang syudad, at mamuhay ka ulit, lumayo ka sa tiyuhin mo, at sa mga taong may peklat, bigyan mo ako ng 100,000,000. Saan ka kumuha ng ganoong karaming pera? Huwag mo nang alalahanin yan. Huling beses ko na itong sasabihin, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman, sumama ka sa akin. Poprotektahan kita. O kaya, bibigyan kita ng 100,000,000, lumipat ka ng ibang syudad at mamuhay. Ang bahay na ito, sigurado ako, hindi ka na pwedeng manatili, masyadong delikado. Sasama ako sa iyo, mukhang. Sa puso mo, nagtiwala ka pa rin sa akin, di ba? Hindi. Hindi ako naniniwala na mayroon kang 100,000,000. Sige. Ayos. Hindi ko akalain, mas nakakainis ka pa kaysa sa kapatid ko. Mag-impake ka na ng gamit mo. Tama, ganoon nga.
Bakit ka nasa bahay namin? Ginoong Fang, patawad. Nandito ako para magbigay ng pera. Noong araw na yon, ang 2 bilyon na ipinangako ko sa iyo. Ako. Kuya, huwag kang magalit. Ako ang nagpapasok sa kanya. Xiaoru, bakit mo pinapasok ang isang estranghero? Sinasabi ko sa iyo, wala ka pa rin bang? Kahit kaunting kamalayan sa kaligtasan. Kuya, bakit ka ganyan? Ang laki naman ng galit mo. Sino po sila? Oh, si Xiao Wen to. Dito na siya. Titira sa bahay natin. Ha? Titira. Hindi ba't sabi mo kanina, hindi ka papayag na may estranghero sa bahay natin? Ayos lang yan. Diretso na siyang umuwi. Xiao Wen, huwag kang matakot. Ipapaalam ko sa'yo, mamaya ang lahat, ang pera, oh. Ito ang top level black card, may 2 bilyon sa loob. Ang password ay 6 na 8. Pwede mo itong palitan ng password. Nako. Hindi pala siya nagsisinungaling. Totoo ngang ang dami niyang pera. Salamat. Pwede ka nang umalis. Bakit? Ayaw mong umalis, Ginoong Fang Yi. May isa pa akong bagay na gusto kong pag-usapan sa inyo. Tingnan niyo po, kung okay lang po, na mag-usap tayo sandali. Xiao Rui. Dalhin mo si Xiao Wen. Sa kwarto mo muna. Oh, sige. Halika na. Hipag. Anong hipag? Ang galing niyo talaga, Ginoong Fang Yi. Araw-araw, iba't ibang girlfriend. Hindi, kapatid ko yan. Oh, oo, kapatid. Si Xiao Wen ay kapatid ko talaga. Si Chenzu ang girlfriend ko. Naiintindihan ko. Hindi sila magkadugo, kapatid. Naiintindihan. Sige. Huwag na nating pag-usapan yan. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin? Ganito po kasi, Ginoong Fang Yi. Ang inyong talento sa pagtaya ng bato ay nalampasan na. Ang Stone King Master Zhou. Lubos kayong hinahangaan ng aking ama. Inaanyayahan niya kayo na maging konsultant sa pagtaya ng bato sa aming kumpanya. Siyempre, hindi naman namin kayo papagurin ng walang kapalit. Basta pumayag lang kayong magtrabaho sa aming kumpanya. Bibigyan namin kayo ng 5% shares sa kumpanya. Huwag niyo po sanang isipin na maliit yan. 5% lang din ang sa akin. Bukod pa rito, ang presyo ng Jadet na inyong bubuksan ay ibibigay sa inyo ng 20%. Ano sa tingin nyo? Hindi maganda. Ginoong Fang Yi, ako ngayon, alam ko na, kayo at si Zhao Bakshu, hindi na magkasundo. Malaki ang Zhao clan. Kung kinalaban mo sila, siguradong gagantay sila sa iyo. Pero ang Liang clan namin, iba kami, hindi kami natatakot sa kanila. At kami ang magiging pinakamatibay mong suporta. Salamat sa kabaitan ni Young Master Liang. Pero, ang galit sa pagitan namin, ni Zhao Bakshu, gusto kong ako mismo ang lumutas. Bukod pa rito, hindi ko na rin masyadong gusto ang magtrabaho para sa iba. Hindi ko masyadong gusto ang ganitong pakiramdam na kontrolado ka ng iba. Mukhang, ang Liang clan namin ay hindi mapalad na makuha ang isang henyo na tulad mo. Kung gayon, hindi na ako mang-istorbo. Teka. Huwag ka munang umalis. Ibig mong sabihin, pumayag ka. Hindi. Ako. Gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya, maging sarili kong boss, at ako ang masusunod. Kung magtatayo kayo ng sarili ninyong kumpanya, paano pa tayo magtutulungan? Ang mga tindahan ng Jade na pinapatakbo ng Liang clan, karaniwan, mga tapos na produkto ang ibinebenta, kaya ang kailangan ninyo ay mga hilaw na materyales ng Jade. Hindi ninyo kailangan ng mga hilaw na bato. At ang dahilan kung bakit kayo bumibili ng mga hilaw na bato ay dahil gusto ninyong kontrolin ang gastos. Dahil sa kasalukuyan sa merkado, ang mga hilaw na materyales ng Jade na nakukuha ay masyadong mahal. Dagdag pa ang inyong gastos sa paggawa. Kung ganoon, ang inyong kita ay hindi na masyadong malaki. Mr. Fang, medyo alam ninyo ang aming kumpanya at ang aming modelo ng kita. Ang kumpanya ko sa hinaharap ay responsable lamang sa pagmimina ng mga hilaw na bato at pagkatapos ay maglalabas ng mga hilaw na materyales ng Jade. Ibenta ito sa inyong kumpanya, sa presyong mas mababa sa merkado. Sa ganitong paraan, kapag ginawa na ninyo itong mga tapos na produkto, maaari na itong ibenta sa merkado. Sa ganitong paraan, sa buong proseso, hindi na ninyo kailangang magkaroon ng anumang panganib. Ito ay isang magandang negosyo. Hindi ko alam, Mr. Fang, ilang porsyento ang ibibigay ninyo sa amin kung tungkol sa Jade sa panig ko?
Ibebenta ko ito sa inyo. Sa 80% ng presyo sa merkado. Ibebenta ko ito sa inyo. 80%. Sobrang taas naman yan. 50%. 50%. Gusto mo bang magnakaw sa bangko? Minimum na 70%. 60%. Pwede na ba? Umuwi ka na lang. Makikipag-usap ako sa iba. Huwag. 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 70%. 70%. Hindi ka pa rin ba papayag? Pero, may maliit akong hiling. Hindi ko alam kung si Ginoong Fang Yi ay pwedeng pagbigyan ako. Anong maliit na hiling? Yung kapatid mo. May boyfriend ba siya? Gusto ko talaga siya. Pwede ba, ibigay mo sa akin ang contact details niya? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, bata ka, pinag-iinteresan mo ang kapatid ko. Ang kapatid ko ngayon, nag-aaral pa, ayos lang. Pwede naman akong maghintay, kasi ang tunay na pag-ibig ay kayang labanan ng pagsubok ng panahon. Pagsubok, ha? Oy. Huwag kang magalit, huwag kang maging emosyonal. May gagawin pa ako, aalis na ako. Ang bilis mo talagang tumakbo, bata ka. Xiao Rui, Xiao Wen, Xiao Rui, Xiao Wen. Halina kayo, kakain na. Oy, darating na, kuya. Oy, kuya, tingnan mo, ang bagong damit ni Ate Xiao Wen. Kumusta? Wow. Ang ganda talaga. Para siyang diwata. Kuya, pinuri ko na siya. Pwede ba, iba naman ang sabihin mo. Paano ko malalaman na pinuri mo na siya? Hindi naman ako Diyos. Ay, ang totoo kasi, maganda talaga si Xiao Wen. Kahit anong isuot niya, maganda pa rin. Salamat sa'yo. Sige na, sige na. Halina kayo, umupo na at kumain. Ako, ipinagluto ko rin kayo ng paborito niyong nilagang isda. Wow. Kuya, ang bait mo talaga. Mahal kita. Ay, sige, sige na. Nandito pa si Xiao Wen. Hindi naman siya ibang tao. Xiao Wen, hindi ko rin alam kung anong gusto mong kainin, kaya kung ano lang ang naluto ko. Sa susunod, kung may gusto ka, kung ano ang gusto mong kainin, sabihin mo lang sa akin, igagawa kita. Ha, bilisan mo, kumain ka na. Kumain ka ng hipon, salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, pamilya na tayo. Hindi naman, kuya. Binibigyan mo si Ate Xiao Wen ng pagkain. Bakit, hindi mo ako bibigyan? Paborito mo siya, buwisit ka. Wala ka bang kamay? Ay, sige na, halika. Huwag kang magalit, ganyan lang talaga siya, sa bahay. Inggit ako, sa relasyon ninyong magkapatid, mukhang, isa kang mabuting kuya. Ay, ito, iyon. Siyempre, kailangan iyan, kuya, yung gwapong lalaki kanina. Ano ang pinag-usapan ninyo? Sinong gwapong lalaki? Wala namang gwapong lalaki, yung kanina lang. Yung nagbigay sa iyo ng pera, yung gwapong lalaki na si Liang. Siya, gwapong-gwapo ba siya? Mas gwapo pa ba siya, kaysa sa kuya mo? Sinasabi ko sa iyo, baka, sobra ka nang nagbabasa ng libro, naging malabo na ang mata mo, hindi na maganda ang paningin mo. Sinasabi ko sa iyo, yung lalaking iyon, hindi siya mabuting tao, lumayo ka sa kanya pagkatapos nito. Kuya, nagtanong lang ako. Bakit ka naman ganyan ka-emosyonal? Ay, ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo, HMM, at saka, binigyan ka niya ng ganoong kagandang alok, bakit hindi mo siya sinagot? Ako. Plano kong magtayo ng sarili kong kumpanya, maging sarili kong boss, HMM, ano ang gagawin mo? Bibili ng jade, magbubukas ng hilaw na bato, tapos, ibenta sa lalaking iyon na si Liang. Hayaan siyang gumawa ng mga produkto, ibenta para kumita. Ay, magkano ang ibibigay niya sa atin? 70%. Bakit 70% lang? Sa totoo lang, 70% ay hindi na maliit. Sa merkado ng jade, hindi mo naiintindihan. Sa merkado ng jade, hindi mo naiintindihan, HMM. Kung gayon, bakit, ibebenta natin sa kanya? Hindi ba mas maganda kung ay proseso na lang natin? Tapos ibenta. Ay naku, ang kuya mo kasi, ngayon, wala pang proseso. At saka, itong hilaw na bato, kung bibilhin ko ang jade. Para sa akin, baka mas malaki pa ang kikitain ko, mas malaki. Pero,
Ang pagbili ng hilaw na bato at pagkuha ng jade, hindi ba mas malaki ang peligro? Sigurado ka bang? Kikita ka. Para sa iba, may peligro, pero para sa kuya mo, wala. Kahit kaunting peligro, TSK, ang yabang. Hindi ako naniniwala, bilisan mo na, kumain ka na. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Huwag na, Ate Xiaowen. Si kuya na lang. Ang galing talaga ng kapatid ko. Xiaowen, ikaw at si Xiao Rui. Kayo at, manood na lang kayo ng TV, ha? Ako na ang maghuhugas. Hindi. Hindi ako pwedeng. Libre lang dito. Kung hindi, aalis na ako. Ate Xiaowen, huwag ka namang ganyan. Ang kuya ko, yaw. Sige. Kung gayon, Xiaowen, ikaw na ang maghugas ng pinggan. Salamat sa pagod mo. Hindi, sanay na ako, sanay na ako. Si Ate Xiaowen, bata pa lang, marami ng pinagdaanan. Hindi natin pwedeng hayaan, siyang mahirapan din dito sa bahay, alam ko naman yan. Ngayon kasi, dito sa bahay, wala pa siyang pakiramdam ng pagiging kabilang. Gusto niyang gumawa ng isang bagay, para sa bagong pamilyang ito. Ayos lang. Sa huli, kukuha tayo ng katulong, para sa bahay. Hindi ba mas maganda yon? Hindi ko akalain, ang sweet mo pala. Siyempre naman, kailan ba hindi naging sweet, ang kuya mo? Kung talagang sweet ka, bakit mo pinapatira ang asawa mo, dito sa inupahang bahay? Ang dami mo namang pera, bakit hindi ka na lang lumipat sa isang malaking villa? Anong asawa? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Dinala mo na siya sa bahay. Hindi mo ba siya balak pakasalan? Kalokohan. Tinitingnan ko lang siya na parang tunay na kapatid. Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Siya ang anak ng aking tagapagligtas, kaya natural lang na alagaan ko siya. Sige na, kuya, niloloko mo lang ako. Si Xiaowen lang yan. Wala namang tagapagligtas. Bakit hindi ko alam yan? Hinaan mo ang boses mo. Hinaan mo ang boses mo. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Oh, dinala mo siya sa bahay. At simple lang na, itinuring mo siyang kapatid. Baka naman, mayroon kang espesyal na fetish. Bakit mo ako binatukan? Bakit mo ako binatukan? Sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, sisapakan kita. Totoo, itinuturing ko lang siya, na parang kapatid. Magkakaroon ka ng kasama sa bahay. Hindi ba maganda yun? Oo nga. Tsaka, may girlfriend na ako ngayon. Sino siya? Si Ling Chenzu. Talaga. Kuya, may girlfriend ka na pala. Kailan mo siya dadalhin dito? Para makita ko. Titingnan ko kung karapat-dapat ba siya na maging hipag ko. Ako ang naghahanap ng girlfriend. Bakit kailangan mo pang aprobahan? Sinasabi ko sa iyo, ang panlasa ko sa pagpili ng girlfriend ay top tier. Sa tamang panahon, kung magkaroon ng pagkakataon, dadalhin ko siya dito para makilala mo. Huwag na sa tamang panahon. Ngayon na. Sige na, huwag ka nang magulo. Ako, may gagawin pa ako mamaya, ang tungkol sa bagong kumpanya. At saka, titingnan ko rin, ang tungkol sa paglipat ng bahay. Wala akong oras, para makipaglaro sa iyo. Talaga bang, lilipat tayo ng bahay, Tama ang sinabi mo kanina. Ngayon na kumikita na si kuya. Panahon na rin, para i-upgrade, ang kalidad ng ating buhay, Kaya plano kong tingnan, ang mga villa sa Jinling. Kapag nakakita tayo ng magandang villa, bibilhin natin. Talaga, sa wakas, makakatira na tayo. Huwag kang lumipat. Ay, hindi tama. Itong bahay natin. Kakabayad lang natin ng isang taong renta, di ba? Hindi na tayo titira dito. Hindi ba sayang naman? Ang renta ng isang taon, magkano lang yan? Hayaan mo na, sa may-ari na yan. Bakit? Hindi mo ba kayang bitawan ang perang renta? Kung hindi, manatili ka na lang dito, hanggang matapos ang kontrata. Pagkatapos, huwag mo na kaming hanapin. Huwag mo na kaming hanapin. Gusto kong makasama ang kuya ko. May lakad pa ako. May 1,000,000 piso sa card na to. Mamaya, samahan mo si Xiaowen. Mag-shopping. Bumili kayo ng mga gamit sa bahay, lalo na ang mga makeup at damit. Bilhan mo siya ng marami. Huwag kang manghinayang sa pera. Kuya, sobra ka namang paborito. Si Ate Xiaowen lang ang bibilhan mo. Ako hindi.
Ano bang sinasabi mo? Nasa iyo ang pera, pinapasama lang kita sa kanya para bumili. Kung may makita ka namang gusto mo, bilhin mo na rin. Kapatid kita, hindi ka naman pababayaan ng kuya mo. Kuya, ikaw ang pinakamabait, tama na ang bola, ha? Sinasabi ko sa'yo, kausapin mo si Xiao Wen ng madalas, para mas mabilis siyang masanay sa bahay na to. HMM, ha? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala, HMM. Sige. Aalis na ako para magtrabaho. Pagkatapos ninyong mamili, umuwi kayo agad. Huwag kayong kung saan-saan pumunta. Huwag kang mag-alala, malaki na ako. Sige na, umalis ka na. Oh. Nasaan ang kuya mo? Ah, sabi ng kuya ko, may lakad siya. Sabi niya, samahan daw kita, mag-mall. Huwag na. Gumagastos sa mall. Ayos lang, maraming pera ang kuya ko. Isipin mo na lang. Sinasamahan mo lang ako. Pang Yi, kumusta ang tindahan na to? Medyo lang. Ito pa. Ang tindahan na to, dati ay sa shoe group. Pagkatapos, ako ang bumili. Binili ko na, nasa gitna ng gininto ang lokasyon. Maraming tao ang dumadaan. Sa kaliwa ay ang Jinling River. Sa kanan, diretso sa sentro ng syudad. Ang pasukan ay nasa pangunahing kalsada. Ang buong tindahan ay napapalibutan. Sa Feng Shui, ito ay tinatawag na Jade Belt Wrapping Waist. Kung dito mo itatayo ang tindahan mo, siguradong magiging maayos ang lahat. Magiging mayaman ka. Ano sa tingin mo, Pang Yi? Astig, di ba? Ayos naman talaga. Hindi ba? Hindi mo ba ako kayang purihin ng kaunti? Ay, oo nga pala, magbubukas ang bagong tindahan. Isang napakahalagang bagay. Bakit wala si Xiao Rui? Sinasabi ko sa'yo, ikaw na bata ka, kung maglakas loob ka pa, na magkaroon ng masamang balak sa kapatid ko, babaliin ko ang mga binti mo. Pang Yi, tingnan mo ang sarili mo, nagbiro lang ako. Kung wala siya, wala siya. Ay, oo nga pala, may inihanda pa akong sorpresa para sa'yo. Pagkatapos ng 5 minuto, hanapin mo ako. Nakita kong wala kang kotse, kaya inihandaan kita ng isa, pero hindi ko alam kung anong gusto mo, kaya pinili ko na lang ang isang low-key pero marangyang kotse, isang Maybach. Ano sa tingin mo? Ayos ah. Hindi masama, hindi masama. Ano? Gusto mong i-test drive? Terra. Hoy, hindi pa ako nakakasakay. Pumalis ka na lang bigla. Pang Yi, pinahirapan mo ako, ang buong Jinlings, karapatan sa pagbebenta ng Jade. Ngayon gusto mo pang magtayo ng sarili mong kumpanya. Ang ganda ng buhay mo, ah. Humanap ka ng taong gagawa nito. Gawin itong malinis. Ipaubaya mo sa akin, young master. Young master, nakikipag-away ka sa akin. Naghahanap ka ng gulo. Kuya, hindi ba't napag-usapan na natin, na dadalhin mo ako sa villa? Bakit tayo napunta sa ganitong lugar? Bakit tayo napunta sa ganitong lugar? Ginoong Fang, huwag po kayong magalit. Ang villa na inirekomenda ko ay nasa sa unahan lang. Maglakad pa tayo ng kaunti at makikita na natin. Ah, sasama na lang ako sa'yo sa paglalakad. Takot ako, baka hindi ito ang buhay ko. Malapit na sigurong matapos. Maganda ang napili ninyong lugar. Kung may papatayin kayo, walang makakaalam. Ay, Ginoong Fang Yi, ano ba ang sinasabi mo? Dinala talaga kita rito para maghanap ng bahay. Maghanap ng bahay. Kung gayon, bakit may dala kang kutsilyo sa bulsa mo? Sabihin mo ang totoo. Sino ang nagpadala sa inyo? Paano mo nalaman na may kutsilyo ako sa bulsa ko? Sinasabi ko sa iyo, may X-ray vision ako. Naniniwala ka ba? Huwag ka nang magsalita. Sa ipinakita mo, sa Jade Exhibition, naniniwala talaga ako. Halika. Mukhang kilala nyo talaga ako. Kilala nyo ako. Sabihin nyo na, sino ba talaga ang nagpadala sa inyo? Si Zhou Bakshu ba? O yung walang kwentang, pumatay sa aking benefactor? Ayon sa batas ng aming samahan, hindi namin pwedeng ipagkanulo ang aming amo. Pang Yi, hinukay na namin ang libingan mo, sa unahan. Sumama ka na sa amin.
Hindi pa tayo nakakarating sa lugar. Sa tingin ko, dito, ay sapat na, para ilibing kayong lahat. Ikaw na bata ka, nababaliw ka na ba? 4 kami. Ikaw ay isa lang, nangangahas ka pang takutin kami. Kung ayaw mong sumama, dito na lang tayo magsimula, medyo mahihirapan lang kami, nakalad ka rin ka. Sayang, hindi ka mamamatay, nang mabilis. Kuya. Bakit pa tayo nagsasayang ng oras sa kanya? Isang saksak lang, tapos na. Nagmamadali tayong lahat, na kumuha ng pera. Sige. Bilisan nyo. Ayusin nyo ng malinis, bata. Huwag kang gumalaw, mamaya, kung magkaroon ka ng maraming butas, sa katawan. Hindi maganda tingnan, at mahirap din kaming maglinis, ng mga bakas ng dugo. Kayo naman, napakamaalalahan ninyo, syempre, mga profesional kami. Ay, kung ganoon, bago ako mamatay, pwede mo bang sabihin sa akin, kung sino ba talaga, ang nagpadala sa inyo, hindi mo na kailangang malaman, magpahinga ka na ng payapa, mukhang hindi ko talaga malalaman, kung normal akong magtatanong. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Ikaw ang nagpabeya, o kaya, babaliin ko ang kamay mo. Bakit ang lakas mo? Tao ka ba o multo? Pwede ka nang magsalita ngayon. Sino ba talaga, ang nagpadala sa inyo? Hindi ko pwedeng sabihin. Sabihin mo, ang mga patakaran sa kalye. Mas mahalaga ba ang mga patakaran sa kalye, kaysa sa buhay mo? Huwag. Maawa ka sa akin, sasabihin ko, sandali lang. Sige, pwede ka nang magsalita ngayon. Si Joe Bakshu po, pinapanta niya kami para patayin ka. Linisin niyo ng maayos. Tapos ka na, MM. Hello, pulis ba yan? Nakita ko po sa timog ng lungsod, ang isang, kasong pagpatay. Ang salarin ay napaka-brutal, dito po sa timog, sa camping site, bilisan niyo po, padala kayo ng tao. Nahanap na. Sa wakas, nahanap na. Ang pinag-aralan ni Lee Mingza na, pampalakas na gamot, ay ginamit talaga, sa batang yan. Kung hindi, imposibleng magkaroon siya ng mata na nakakakita sa loob, at mas lalong imposible, na magkaroon siya ng ganoong bilis. Boss, paano natin siya mahuhuli ngayon? Hulihin mo siya. May sira ka ba sa ulo? Hindi na siya. Normal na tao, para siyang superhero. Paano mo siya mahuhuli, boss? Kung gayon, anong gagawin natin ngayon? Hindi na siya kayang talunin, sa normal na paraan. Pero, masyadong, mapangahas ang batang yan. Nang magkaroon siya ng mata na nakakakita sa loob, agad siyang, bumili ng scratch cards, at nilimas niya ang lahat, ng lottery ticket sa paligid. HMM. Pero, sa mga ito lang, hindi ko pa rin, makumpirma na siya nga. Hindi ko akalain, na ang batang yan ay naglakas loob na pumunta, sa Gemstone Gambling Convention, at nagpakitang gilas pa siya, ng husto, naghahanap lang siya ng kamatayan. Ngayon alam na natin, na may kapatid siyang babae, at inuwi pa niya ang anak, ng matandang yan para alagaan. Ito ang kanyang kahinaan. Humanap ka ng 2 tao, gapyusin mo sila. Boss, pupunta na ako. Lee Mingza. Ang resulta ng iyong pananaliksik, ibinigay mo sa batang yan at hindi sa akin. Iniisip mo ba na sa ganitong paraan, hindi ko ito makukuha, sa huli, akin pa rin. Hindi magtatagal. Magiging isa ako, sa mga pinakamalakas na tao na may kakaibang kapangyarihan, kontrolado ko ang lahat. Sa panahong iyon, tingnan natin kung sino pa ang makakapigil sa akin. Kuya Fangyi, ito ba ang bagong vilya na binili mo? Oo, ang ganda naman ito. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Gusto ko. Pero, malaki ang halaga nito. Ay nako, hindi naman masyadong mahal, di ba? 18 milyong piso lang. 18 milyon, hindi ba yan marami? Kuya Fangyi, lumalaki na ba ang ulo mo? Hehe. Medyo. Pero, dahil ito ang magiging tirahan natin, sa hinaharap, natural lang na bumili ako.
ng mas maganda. Ano? Magiging tirahan natin sa hinaharap, hindi ko maintindihan, hindi ko maintindihan. Ay, nagpapanggap ka lang na hindi mo alam, di ba? Ang tatay mo ay pumayag na. Ang bahay na ito, sa hinaharap, ay magiging bahay kasal natin. Hindi mo ba alam? Pero hindi pa ako nakakapagtapos. Hindi pa ako pwedeng magpakasal sa iyo. Ano naman ang problema doon? Kahit paano, ikaw ay nasa 3 taon na sa kolehiyo. Kung hindi, maghihintay ako ng 1 pang taon. Tama ka nga. Kung gayon, pwede ba akong madalas na pumunta dito? Walang problema. Ang kapatid ko, kahapon, ay nagrereklamo pa na gusto niyang makita ang kanyang magiging hipag. Ha. Sinabi mo na sa kanya. Ayaw mo ba? Hindi ganoon. Hindi lang ako, handa pa. Ang regalo para sa kanya, medyo biglaan. Hindi mo na kailangang maghanda ng anumang regalo, anumang bilhin mo, magugustuhan niya. Ang kapatid ko ay napakabait at kaibig-ibig, talaga, oo. Kailangan ko ring sabihin sa iyo, may isa pa akong kapatid sa bahay. Siya ang anak ng aking tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Lee Jin-gwen. Siya ba yung campus belle ng Biology Engineering Department, Lee Jin-gwen? Kilala mo siya? Sikat siya. Siyempre kilala ko siya. Pero, bakit mo siya pinatira sa bahay mo? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang magkaroon ng 2 karelasyon? Hindi. Huwag kang magkamali, hindi yan ang iniisip mo. Ang totoo, siya ang anak ng aking tagapagligtas, at ang kanyang buhay ay napakalungkot. Ang gusto ko lang ay alagaan siya hanggat maaari, wala akong ibang intensyon. Anong ibig mong sabihin na malungkot ang buhay niya? Ha? Ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. At ang kanyang tiyuhin ay inaabuso siya, wala na siyang matirhan ngayon. Kuya Fang Yi, hindi ka talaga lalaki. Alam mo na si Xiao Wen, ang anak ng iyong tagapagligtas, pero hindi mo siya agad inalagaan. Hinayaan mo siyang magdusa ng ganoon. Bakit ang bilis magbago ng babaeng to? Mas mabilis pa sa pagbuklat ng libro. Hindi ka ba galit? Bakit ako magagalit? Kapatid mo lang siya. Bilisin mo, dalhin mo ako sa kanya ngayon. Ay, huwag kang masyadong atet. Hello, Xiao Rui. Bumili na si kuya ng malaking bilya. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkapatid. Magtitiis pa sa maliit na inuupahang bahay. Kuya, tulungan mo ako. Xiao Rui, nasaan ka? Ha, sino ka? Huwag mo akong hawakan. Ikaw si Fang Yi, tama. Ang kapatid mo at si Lee Jin-gwen ay nasa akin ngayon. Kung gusto mo silang iligtas, bilisin mo at pumunta sa abandonadong gusali sa East City. Bilisin mo. Hindi ako gaanong pasensyoso. Sino ka? Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob ka, na hawakan ng kapatid ko, papatayin kita. Hello? Anong nangyari? Kinidnap si Xiao Rui, kailangan ko siyang iligtas. Ay, sasama rin ako. Huwag kang sumama. Ang sitwasyong ito ay hindi simple. Kung gayon, mas lalo akong sasama. Manahimik ka, si Fang Yi ay nasa bahay. Sina Xiao Rui at Xiao Wen, nasa panganib na sila. Ayokong may mangyari pa sa iyo. Kuya Yi. Huwag kang matakot, Xiao Rui. Ililigtas tayo ni Fang Yi. Sana nga mailigtas niya kayo. Pero sa tingin ko, hindi siya darating. Anong ibig mong sabihin? Si Li Mingze, ang iyong ama. Nag-imbento siya ng isang uri ng pampalakas na gamot na kayang baguhin ang genes ng tao sa gamot na ito. Kaya kung bigyan ang isang ordinaryong tao ng kapangyarihang tulad ng sa Diyos. Matagal ko nang gustong makuha ang resulta ng kanyang pananaliksik, pero si Li Mingze, ang matandang iyon, ayaw niya akong bigyan. Kaya inayos ko ang aksidente sa eroplano, dinukot ko siya. Ano man ang gawin ko, ayaw niya pa ring ibigay sa akin ang gamot. Hindi ko inakala na tatakas siya at ituturok ang gamot kay Fang Yi. Iyon ay para sa akin. Ibinigay niya sa isang walang kwenta. Sa tingin mo, hindi ba siya dapat mamatay? Ikaw ang pumatay sa aking ama. Tama. Ako nga. Hayop ka.
Hindi ka mamamatay ng payapa. Hindi ba ako nabubuhay ng maayos sa mundong ito, ang mahihinalang? Ang hindi namamatay ng payapa. Kaya pala sinabi ni Fang Yi na ang tatay ko ang nagligtas sa kanya. Kaya pala may ganitong relasyon sila. Dati sinabi ng kuya ko, may kakayahan siyang makakita sa loob. Hindi pala siya nagsisinungaling sa akin. Bobo siya. Nakuha niya ang kapangyarihan. Pagkatapos, hindi niya itinago. Pagkatapos, hindi niya itinago. At kung saan-saan ginamit. Pero para sa akin, ito ay isang magandang bagay. Masamang tao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa kuya ko. Palitan ang dugo. Anong ibig mong sabihin? Si Li Mingzi, ang matandang iyon, itinurok niya ang gamot sa katawan niya. Ang gamot ay nasa katawan niya, at nakahalo na. Kailangan kong palitan ang dugo. Paano kung hindi magtagumpay ang pagpapalit ng dugo? Anong mangyayari? Kung gayon, kakainin ko siya. Kakainin ko ang laman niya, at dudurugin ang buto niya, at lulunukin, katawan, anumang parte. Hindi ko sasayangin. Isa ka lang talagang. Bahala na kayo kung anong sasabihin nyo. Kung may sisisihin, sisihin mo ang malas mong kapalaran. Ang inosenteng Jade ay nagiging dahilan ng kasawian. Sa tingin ko, naiintindihan nyo yan. Fang Yi. Sa wakas dumating ka na, pinaghintay mo ako ng matagal. Ang target mo, ako, hindi ba? Pakawalan mo ang dalawang kapatid ko. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Kuya, umalis ka na. Hindi siya tao, kakainin ka niya. Manahimik ka. Ha? Xiao Rui, Xiao Wen. Huwag kayong matakot, ililigtas ko kayo. Fang Yi, mag-ingat sa likod mo. Ang gamot na ito ay talagang malakas, kaya nitong tapusin ka, sa loob lang, ng ilang hininga. Siya ang pinakamalakas kong tauhan, pero, hindi ko alam, kung sino ang mas mabilis, ikaw o ang bala. Hoy! Lumuhad ka. Alam mo na mayroon akong X-ray vision, mula pa noong una, noong pumasok ako, alam kong may baril ka. Pero, hindi ka ba nagtataka kung bakit? Hindi man lang ako natakot sa baril mo, sa tingin mo, dahil may baril ka, kaya mo na akong takutin. Anong ibig mong sabihin? Sige. Dito mo ako barilin. Sige. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Ito lang. Paano nangyari yan? Nakaiwas ka sa bala. Sabi mo kanina, ang gamot na ito, ay kayang gawing superhuman ng isang ordinaryong tao. Kailan ka pa nakakita sa pelikula ng isang superhero na namatay dahil sa bagay na yan? Hindi ako naniniwala. Matandang demonyo, ngayon, ipaghihiganti ko ang aking benefactor at ang lahat ng mga pinatay mo. Ipaghihiganti ko sila, hindi mo ako pwedeng patayin. Pakiusap. Ngayon ka pa magmamakaawa, hindi ba't huli na ang lahat? Pumunta ka na sa impyerno, at doon mo ituloy ang pangarap mong maging superhero. Kuya, ang galing mo talaga.